We all know that you're single, Mr. Villaverde. Wala ka ba nagugustuhan sa ngayon na sa tingin mo ay potential girlfriend? Yes, I'm single for years now. I think nasabi ko na rin naman to sa ibang interviews. I have been admiring a model for almost a year now. Miss Kylie De La Vega, am I right? Are you two talking or it's just a simple crush? I don't think it's just a simple crush. I'm doing everything para mapansin niya ako. Pero dead may. Napairap si Kylie sa hangin. Nang muli na naman niyang marinig ang pangalan niya sa interview ng lalaki. Hindi pa nakadagdag ang halakak nito matapos sabihin ang huling sagot. Kasalukuyan siyang nanonood ng TV kasama ang kapatid niyang si Clea. Pinatay niya yon dahil nagsisimula na namang kumulo ang dugo niya kay Lance. Ang isa sa pinakabatang bilyonaryo sa buong Pilipinas. I'm gaining a lot of haters because of him. Kailan ba siya titigil na idrag ang pangalan ko sa mga interview niya? Inis niyang reklamo sa kapatid. Ano bang problema mo kay Lance, ate? He's handsome naman. And take note, billionaire pa. It's not always about the looks and wealth, Leia. Hindi naman tayo dun dapat bumabase para sa lalaking pipiliin nating pumasok sa mga buhay natin. Mukhang mabait din naman siya. Based on his interviews, wala namang halong hangin sa katawan. Hindi rin malaki ang ulo. He looks humble. Sino ba may sabi na gusto kong magmukha siyang mayabang sa interview? I don't care kung nasa kanya ang lahat sa mundo. Ayoko pa rin sa kanya. Bakit ano bang gusto mo? Yung mga almost perfect na lalaki na parang galing sa libro? Ate, wala ka mahanap na gano'n sa tunay na mundo. Umirap sa hangin si Kylie dahil sa sinabi ng kapatid. Basta I don't like him. Kahit anong pagpapapansin pa ang gawin niya, hindi ko siya magugustuhan. He's too much for me. Unang tingin ko pa lang sa kanya, alam ko nang hindi kami match. Ewan ko sa'yo, ate. Hihintayin ko na lang dumating ang oras na kainin mo rin yung mga sinabi mo. Hindi yan mangyayari. Napailing na lang si Clea sa kanya. Isa to sa saksi kung paano naging masugid na manliligaw si Lance ng kanya ate. Masugid din itong nagpapapansin kay Kylie. May mga pagkakataon pa ngang nagpapadala ng malalaking bungkus ng bulaklak sa bahay nila at nakapangalan galing kay Lance. May mga regalo din para sa mga espesyal o kahit simple pang okasyon. Hindi rin maintindihan ni Kylie kung ba't ayaw niya sa lalaki. Ang tagal na rin kasi mula nung huli siyang mag-entertain ng lalaki. Dahil na rin siguro sa trust issues niya, niloko kasi siya ng huli niyang boyfriend at mula noon nahihirapan na siyang magtiwala ulit. Hindi na siya nagulat ng pag-open niya ng social media accounts niya. May mga bago na namang comments sa mga post niya. Ang iba doon puro hate comments. Sinasabihan siyang masyadong feeling maganda para hindi pansinin si Lance. Wala siyang pakialam sa haters, pero minsan pumapatol siya. Nangingiti pa niyang nireplyan ng isang comment at sinabing maganda talaga siya. Dahil kung hindi naman siguro siya magiging model. Nag-enjoy siya sa pambabasag ng mga basher nang biglang nag-pop up ang isang mensahe mula kay Lance. Anong good yung pinagsasabi ng taong to? Paano magiging maganda ang araw ko kung pinuputak din na naman ako ng haters dito sa social media account ko? Sarkastiko niyang sabi sa sarili pagkatapos basahin ang mensahe nito. Inignora niya lamang ito. Lumipas ang isang linggo. May schedule siya sa photoshoot para sa isang skincare product. Gustong-gusto niya ang ginagawa habang nagpa-flash ang camera sa harap niya. One last pose and we're done, Kylie. Sabi ng manager niyang si Jojo. Mabilis niyang sinunod ang mga sinasabi nito hanggang sa makontento na ang lahat. Nakihalubilo din siya para tignan ang result ng shoot at nasatisfied din naman siya sa ginawa niya. Maya-maya pa, lumapit ang isang staff sa kanya. Kylie, may naghihintay po sa inyo sa labas ng studio.
Sabi nito. Huh? Sino naman? I'm not expecting anyone. Sa kanyang tanong. Hindi niya na hinintay na sumagot ang staff. Lumabas siya upang silipin ang hindi inaasahang bisita. Paglabas niya napairap na agad siya. Nakita niya si Lance na nakasandal sa kotse nito. Hawak ang isang bouquet ng puting rosas. Nang makita siya nito agad itong umayos ng tayo. What are you doing here? Wala naman. Gusto lang kita makita. Ako ba? Tinanong mo kung gusto kita makita? Because I don't, Lance. Hindi pa ba malinaw na hindi ako interesado sa'yo? 1 taon ka nang walang napapala sa akin. I don't care, Kylie. I like you. That's why I'm doing this. And? Are you going to tell me na hindi ka titigil hanggat hindi kita nagugustuhan? That won't happen, Lance. Kaya kung ako sa'yo tumigil ka na, hindi talaga ako interested. And I'm not sorry for that. Even friends, hindi mo ba kaya ibigay sa akin yun? Bahagyang napatigil si Kylie. Napatitig siya rito. Diretso nakatingin sa kanya. Ang buhay na buhay nitong mga mata. Na para bang hindi man lang nakakaramdam ng kahit anong pagod. Makapal ang kilay nito. Matangos ang ilong at mapula ang mga labi. Bagay na bagay dito ang suot nitong puting long sleeve na nakatupi hanggang siko. Mukha talaga itong professional. At totoo naman ang bagay na yon. Lalo pat isa itong successful na negosyante. Alam ni Kylie na hindi lang iisang uri ng negosyo ang hinahawakan nito. At nag-e-explore ito ng kung ano-ano. Tell me one good reason para maging kaibigan kita. Nagahamon niyang sabi. I'm a nice man. And I'm harmless, Kylie. I won't hurt you. Kung di mo ako kayang magustuhan pabalik, kahit sana kaibigan lang ayos na sa akin. Mahirap yan sa parte mo. Kung gagawin kitang kaibigan, mahihirapan ka mag-move on sa akin. Ayaw kitang bigyan ng false hopes. Kaya hanggat maaari hindi kita papansinin. That's fine with me. Hayaan mo lang ako makalapit sa'yo. Hanggang sa mawala na itong nararamdaman ko. Hindi sumagot si Kylie. Tinitigan lang niya si Lance na tila ba sinusuri kung sinsero ba ito sa sinasabi. Sa kabila ng kanyang pagkairita, ramdam niya ang tiyaga ng lalaki. Pero hindi niya magawang maapektuhan. Ayaw niyang magbigay ng kahit anong uri ng motibo. Kylie, please. I am not asking for much. Just friendship. Tigilan mo yan, Lance, ang drama mo. Ang dami-dami mong pwedeng kaibiganin sa mundo, ako pa. Because you're worth it. Sagot nito, diretso at walang pag-aalinlangan. Napabuntong hininga siya. Kung talagang gusto mo ng kaibigan, fine. Pero wag kang umasa ng kahit ano pa, okay? Ngumiti si Lance. Deal. Wala kang kailangang alalahanin. Huwag kang magpapakita na lang ng biglaan kahit saan. This will surely spread like a wildfire. Noted. Napaismid siya. Good. Now umalis ka na. Pwede bang iabot ko muna to? Inangat ito ang bouquet ng puting rosas. Tinignan ni Kylie ang bulaklak. Pagkatapos si Lance. Fine. Pero, hindi ko tatanggapin yan. Dahil espesyal ka o ano. Basta para lang matapos itong usapan natin. Inabot ni Lance ang bulaklak. At na magtama ang kanilang kamay, mabilis binawi ni Kylie ang kanya. Okay na? Sige na, alis na. Salamat, Kylie. You won't regret this. Tugon ni Lance tsaka marahang tumalikod at pumasok na sa kanyang kotse. Pinanood niya lang itong umalis. Kinabukasan, nasa kwarto lang si Kylie habang nanonood ng isang series nang biglang magring ang kanyang telepono. Hello? Good morning, Kylie. Bumungad ang boses ni Lance sa kabilang linya. Friendly reminder lang. Dinner tayo mamaya. Usapan natin yun, di ba? Napahunot ang noon niya. Wala tayong ganong usapan, Lance. Talaga? Sabi ko nga nakalimutan ko. Ako na magre-remind. Pick you up at 7? Lance, hindi. Relax. As a friend lang naman. Sige na. Hindi na to nakakahiya para sa'yo. Hindi nga ako pumayag. Mariin niyang sagot.
Di ka rin tumanggi. Ito na yon. Tumatanggi ako. Darating pa rin ako mamaya. Gusto mo ba i-report kita sa pulis? Ganyan ba kalala ang pagiging makulit mo? Hindi mo naman gagawin yon. See you later. Napapikit si Kylie. Pilit pinipigilan ng sarili. Sa huli, hindi niya na tinapos ang tawag. Tumigil lang siya sa paghinga at umiling-iling habang nakatingin sa kanyang mesa. Kaibigan lang daw, pero sobrang kulit. Inis niyang bulong sa sarili. Eksaktong 7:00, narinig ni Kylie ang pagtunog ng doorbell. Hindi na siya nagulat. Kilala niya si Lance at hindi ito titigil hanggat hindi nakakamit ang gusto. Bumuntong hininga siya bago buksan ang pinto. Nakatayo si Lance, maayos ang bihis, parang pupunta sa isang opisyal na pulong. Sa kamay nito isang maliit na kahon na mukhang regalo. Ready? Tanong nito na parang sigurado nang sasama siya. Wala akong sinabing sasama ako. Malamig niyang tugon. Hindi ka rin nagsabi na hindi ka sasama. Napapikit siya sa inis. Alam mo, Lance, ang kapal din ng mukha mo. Salamat, pero tara na baka mali tayo. Walang nagawa si Kylie kundi kunin ang bag na nasa sofa. Ayaw niyang patagalin pa ang usapan. Sa isip niya, mas mabilis matatapos ang gabi kung pagbibigyan niya na lang ito. Pagdating nila sa restaurant, halos mapataas ang kilay ni Kylie. Isang elegante at tahimik na lugar ang napili ni Lance. Mahahabang kortina, kristal na chandelier, at lamesang may mga puting tablecloth at kandila. Halatang mamahalin. Bakit dito? Tanong niya bago umupo. Gusto ko lang siguraduhin komportable ka. Komportable? Di naman ako prinsesa. Para sa akin, prinsesa ka. Anyway, anong gusto mo? Kahit ano, basta mabilis tayo matapos dito. Umorder si Lance ng pasta at steak para sa kanilang dalawa. Tahimik lang si Kylie habang hinihintay ang pagkain. Kylie, parang galit ka pa rin. Tanong ni Lance. Bakit hindi? Ang kulit-kulit mo. Hindi naman masama makipagkaibigan, di ba? Hindi masama, pero hindi rin ako komportable. Nagugutom ka lang. Biro ni Lance sa kanya. Dumating ang pagkain at kahit naiinis, hindi mapigilan ni Kylie ang humanga. Mukhang masarap ang steak at ang amoy ng pasta nakakagana. Kumuha siya ng isang subo at napansin niya ni Lance. Masarap, di ba? Pwede na. Malamig niyang sagot, pero halata sa kilos niya na gusto niya ang pagkain. Tahimik silang kumain sa loob ng ilang minuto hanggang magsalita ulit si Lance. Kylie, gusto lang kitang tanungin. Ano ba talaga ang dahilan kung ba't ayaw mo sa akin? Tumingin si Kylie sa kanya. Halata ang pagkainis. Bakit, Lance? Sa dinami-rami ng babae, bakit ako pa yung pinipilit mo? Simple lang. Kasi ikaw lang may ayaw sa akin. Ikaw lang ang may kayang hindi ako pansinin. At tanggihan ako. Napanganga si Kylie. Gusto mo ako kasi ayaw ko sa'yo? Napaka-twisted ng utak mo? Hindi ganon. I mean, nasanay ako na lahat ng tao gusto mapalapit sa akin. Dahil sa kung ano meron ako, pero ikaw, ni hindi ka impressed kahit konti. Gusto kita kasi totoo ka. Natigilan si Kylie. Kahit papaano, ramdam niyang sincero ang mga salita ni Lance. Pero hindi niya gustong ipahalata yun. Di ka ba napapagod? Isang taon ka na nagpapapansin pero ni minsan hindi kita pinansin na maayos. Hindi ako napapagod, Kylie. Gusto ko makita kung saan pwedeng mapunta to. Pero gaya ng sabi ko, kontento na ako na maging kaibigan mo. Ang hirap sa'yo? Di kita maintindihan? Hindi mo naman ako kailangang intindihin. Basta hayaan mo lang ako. Hindi na sumagot si Kylie. Napatingin siya sa paligid, sa mga taong masaya sa kani-kanilang mesa. Pagkatapos tinignan niya si Lance na abala sa pagkuha ng tubig para sa kanya. Kylie, pwede ba ako magtanong? Depende. Anong kailangan kong gawin para mapatawa ka? Ano? Hindi pa kita nakikitang tumawa. Gusto ko makita. Walang dahilan para tumawa ako.
Challenge accepted. Tumayo si Lance at lumapit sa isang waiter. Maya-mayay, bumalik siya at may bitbit na maliit na cake na may nakatusok na kandila. Binaba niya yon sa mesa ni Kylie. Happy first friendship dinner. Alam mo, Lance, ang corny mo. Hindi niya napigilang bahagyang matawa dahil dito. Pero tumawa ka. At doon napansin ni Kylie na bahagya nga siyang umiti. Kulit mo talaga? At hindi ako titigil. Sa unang pagkakataon, hindi na muling sumagot si Kylie. Pinagmasdan lang niya ang lalaki. At sa ilalim na malambot na liwanag ng kandila, may kung anong hindi niya maipaliwanag na damdamin ang gumapang sa puso niya. Simula nung gabing yon, naisip ni Kylie na hindi naman siguro masamang pagbuksan niya ang lalaki sa buhay niya. Gusto niya itong maging kaibigan dahil mukhang tunay naman ito at hindi basta nakikipaglokohan lang. Kung saan man siya dalhin ng agos ng tubig, sa desisyon niyang yon tatanggapin niya na lang. Mula nung gabing yon, naging madalas ang pag-aaya ni Lance kay Kylie. Coffee shop sa umaga, dinner sa gabi, o kahit simpleng stroll sa park tuwing weekend. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi na hanggang pagkakaibigan lang ang kaya niya ibigay, hindi naman tumigil si Lance sa pagiging persistent ngunit maingat. Alam nitong may boundary, at sinusunod niya ng walang reklamo. Isang hapon, nasa loob sila ng isang maliit na cafe. Nasa tabi ng bintana ang kanilang pwesto. Tanaw ang mga taong naglalakad sa labas. May tinapay at 2 tasa ng kape sa harapan nila. Kylie, anong plano mo mamaya? Wala, magpapahinga lang siguro. Gusto mo ba manood ng sine? May bagong palabas na mukhang maganda. Hindi ako mahilig sa sine, Lance. I'm into reading books. Yeah, I noticed. You like reading books na related sa law. Pero subukan nating manood. Sagot ko ng popcorn. Hindi rin ako mahilig sa popcorn eh. Okay, fine. Anong gusto mo? Pahinga. Mabilis niyang sagot. Napangiti si Lance. Ikaw talaga. Hindi ka ba naiinip na walang ginagawa? Hindi. Siya mo model. May ginagawa pa rin ako sa buhay ko. Mas gusto ko nga yun kaysa sa maingay. Kaya siguro hindi mo ako gusto. Maingay akong tao. Exactly. Napatawa si Lance. At least honest ka. Pero seryoso. Masaya ako na kahit papano hinahayaan mo ako makasama ka. Don't read too much into it, Lance. Magkaibigan lang tayo. Alam ko. Wala naman ako ina-expect, Kylie. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Isang gabi, nagyaya sila sa isang garden restaurant. Ang lugar ay tahimik, puno ng hanging lights na nakasabit sa mga puno. May malamig na hangin at naririnig ang banayad na tugtog na acoustic guitar sa background. Ang ganda dito, sabi ni Kylie habang nililibot ang tingin. Akala ko kasi gusto mo ng tahimik, kaya ito ang napili ko. Good choice. Thank you. Tahimik silang kumain ng kanilang pasta at grilled chicken. Tila hindi naiilang si Kylie sa presensya ni Lance. Sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, si Lance ang unang umingiti. At unti-unti gumagaan ang pakiramdam ni Kylie. Anong iniisip mo? Tanong ni Lance. Wala, iniisip ko lang kung paano ka nagkaroon ng ganitong pasensya. Sa'yo lang. Hindi ko maintindihan pero parang worth it lahat ng effort. Hindi ka ba natatakot? Na sa hula wala kang mapapala? Hindi ko iniisip yun. Ang iniisip ko, gusto ko lang maramdaman mo na hindi kita iiwan, kahit ano pa mangyari. Napatingin siya kay Lance. Walang pag-aalinlangan ng boses nito. Para bang lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ba't di ka nalang maghanap ng iba? Kasi ikaw ang gusto ko. Hindi na sumagot si Kylie. Binuksan niya ang kanyang bag para ilabas ang lip balm. Sa ginawa niyang yun, napansin nila sa isang maliit na keychain na may nakalagay na courage. Gusto ko yan. Sabi ni Lance. Sabay turo sa keychain. Regalo sa akin ng college. Para raw ipaalala na wag ako matakot sa mga bagong bagay. Bagay na bagay sa'yo. Talaga? Oo. Kasi kahit di mo aminin, malakas ka. Hindi lahat kayang tanggihan ng tulad ko. Tumawa si Lance. Joke lang. Ang yabang mo. Pero hindi seryoso.
Malakas ka, Kylie. At gusto ko yun sa'yo. Matapos ang ilang linggo na madalas na paglabas, dumating ang gabi na tila mas nagbago ang dinamikong namamagitan sa kanilang dalawa. Nagkasundo silang magkape sa rooftop na isang gusali na may magandang tanawin ng lungsod. Malamig ang hangin at may dalang kumot si Lance. Gusto mo magkumot? Tanong ng lalaki. Wag na, okay lang ako. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasta ng naggagandahang ilaw. Natutuwa akong hinayaan mo ako makapasok sa buhay mo. Kahit alam ko hindi madali para sa'yo. Di ko rin alam kung ba't kita hinayaan eh. Siguro dahil alam mo totoong tao ako. Siguro nga. Kylie, sa tingin mo ba? Pwede pang lumalim ang pagkakaibigan natin? Di ko alam. Mahirap mag-assume. Walang masama magtanong, di ba? Wala, pero minsan kasi yung mga tanong mo may kasamang pressure eh. Wala akong balak i-pressure ka, Kylie. Basta gusto ko lang sabihin na kahit anong mangyari nandito lang ako. Hindi sumagot ang babae. Tumingin lang siya sa mga bituin. Iniisip kung bakit tila hindi niya kayang tuluyang itaboy si Lance. Sa kabila ng inis, ramdam niya ang sinseridad nito. At sa kabila ng pagtanggi, may maliit na bahagi ng puso niya na natutuwang narito ito sa tabi niya. Kylie. Thank you. Salamat kasi hinayaan mo akong maging bahagi ng mundo mo. Ang corny mo talaga? Sa unang pagkakataon, hindi na naitago ni Kylie ang ngiti niya. Sa ilalim ng malamig na langit at kumikislap na ilaw ng lungsod, naramdaman niya unti-unti nang nagbabago ang pagtingin niya kay Lance. Hindi niya pa rin sigurado kung anong magiging kahihinat na nito pero sa gabing yun, alam niyang hindi na siya takot sumubok. Pagkatapos ng kanilang date, hinatid siya ni Lance sa kanila. Pagpasok niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kapatid niyang si Clea sa sala. Wow, ate, iba ang ngiti ah. Kamusta ang bonding niyo ni Lance? Tanong ni Clea sabay tingin sa pag-scroll sa cellphone. Baka namang masaya. Lance na naman. Sagot ni Kylie habang tinatanggal ang sapatos. Kasi ate, obvious naman. Hindi pa ikaw nagsabi dati na ayaw mo siya? Pero bakit ngayon parang favorite mo na siyang kasama? Ano, kinakain mo na ba yung mga sinabi mo nun? Tumigil ka nga, Clea. Magkaibigan lang kami. Talaga ba ate? Yung magkaibigan na halos araw-araw magkasama? Siya ba't di mo nalang aminin? Gusto mo rin siya. Napalingon si Kylie nang marinig ang mahinang tikim mula sa dining table. Nandun ang daddy nila, umiinom ng wine habang tila interesado sa usapan. Sandali lang. Putol ng ama. Lance? Si Lance Villaverde ba itong pinag-uusapan niyo? Opo, Dad. Sagot ni Clea. Si Lance Villaverde na ang daming negosyo kahit napakabata pa. Alam mo? Siya ang kasama ni ate halos araw-araw. Biglang sumeryoso ang mukha ng ama. Siya ang sinasabi mong kaibigan mo, Kylie? Siya na, bilyonaryo na maraming kontrobersya ang pamilya? Dad, wala naman ako pakialam sa mga kontrobersya nila. Hindi naman ako nagpapasya base sa chismis, no? Hindi ko gusto ang taong yun para sa'yo. Ang daming babae na dumaan sa buhay niya. Sigurado ka bang hindi ka lang nilalaro ni Lance? Dad, seryoso ba kayo? Wala kayong alam tungkol sa kanya. Alam niyo lang ang mga kwento sa balita. At hindi lahat ng gusto niyo, susundin ko. Ganito na lang. Bilang ama mo, gusto ko lang na protektahan ka. Hindi ba sapat na sinunod mo ko nun na wag nang mag-abogado? Ba't ngayon parang ayaw mo makinig sa akin? It's not good for you. It's not good for you, anak. Maniwala ka sa akin. Napapikit si Kylie. Pilit iniintindi ang bigat ng sinasabi ng ama. Pero sa loob niya, may init ng galit na kumukulo. Dad, hindi niyo ba ako pwedeng hayaan magdesisyon para sa sarili ko kahit minsan lang? Ako yung makikisama sa tao, hindi kayo. Ang sinasabi ko lang, Kylie,
Isipin mo muna na mabuti. Kapag mali ang pinili mo, baka ikaw rin ang magsisi. Hindi ko kailangan ng paalala, Dad. Alam kong kaya kong panindigan ang mga desisyon ko. Sagot ni Kylie bago tumalikod at pumanhik sa kanyang kwarto. Sa loob ng kwarto tumingin si Kylie sa keychain na may nakasulat na courage. Napatanong siya sa sarili. Kailan ba ako huling nagtiwala sa sarili kong desisyon? Kailan ba ako makakapagdesisyon para sa sarili ko? Lahat na lang bawal, lahat may hadlang. Hindi na siya nakatiis. Agad siyang nag-send ng mensahe kay Lance kung pwede ba sila magkita kinabukasan. Kailangan niyang makausap ang lalaki dahil ito ang unang pumasok sa utak niya. Nakaupo si Kylie sa isang bench habang hinihintay si Lance. May hawak siyang libro pero hindi niya yun binabasa. Malalim ang iniisip niya at hindi niya mapigilang sumimangot habang pinipilit ang sarili na mag-focus. Pagdating ni Lance, napansin nito agad ang lungkot sa mukha ni Kylie. Umupo ito sa tabi niya at tumahimik sandali bago magsalita. Okay ka lang ba? Parang marami kang iniisip. Wala, pagod na siguro. Pagod o problemado? Halata kasi. Hindi sumagot si Kylie. Gusto niyang magbiro, pero parang wala siyang lakas para gawin yon. Nagbuntong hininga siya. Ba't parang ang bigat ng mundo mo ngayon? Napatingin si Kylie sa kanya. Sa totoo lang, gusto niyang maglabas ng sama ng loob, pero nag-aalangan siya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang tungkol sa problema niya sa ama. Kylie, kung may problema ka nandito lang ako, di mo kailangan suluhin. Seryosong sabi ni Lance. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong magaan na pakiramdam ang dala ng mga salitang yon. Hindi naman ganun kadali, Lance. Family issue. Family issue? Tungkol ba ito sa dad mo? Natigilan si Kylie. Tumango siya pero hindi siya nagbigay ng detalye. Alam mo, hindi kita pipilitin magsabi, pero baka makatulong kung ilabas mo. Sometimes, just saying it out makes a difference. Napabuntong hininga ulit si Kylie. Okay, fine. It's about my dad. Ayaw niyang mag-abogado ako. Nagulat si Lance. Wait, what? Pero lawyer siya, di ba? Ang alam ko pa nga, mayor siya ngayon. Ba't naman ayaw niya? Ewan ko. Siguro dahil ayaw niya ako mahirapan. Pero hindi ko matanggap. Para bang hindi niya ako kayang pagkatiwalaan sa ganitong desisyon. Tutusin. Parang ironic, di ba? Lawyer siya pero ayaw ko niya maging abogado. Parang gusto niya iwasan mo ang parehong path niya. Exactly. Gusto niya ako ilagay sa comfort zone. Pero hindi naman yun ang gusto ko. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Ang hirap din siguro nun, na hindi ka suportado ng taong inaasahan mo unang maniniwala sa'yo. Sabi ni Lance, habang tinitignan si Kylie. Pero alam mo, Kylie, kung gusto mo talaga maging abogado, wala siyang magagawa para pigilan ka. Desisyon mo naman yan. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Alam ko. Pero sa lahat ng taong kilala ko, ikaw ang pinaka-determined. Hindi ka nagpapadala sa takot. Nakita ko na yon, kahit nung una pa lang tayo nagkakilala. Napatingin si Kylie kay Lance. Ang bilis mo naman akong husgahan. Hindi judgment yon. Observation. Hindi ka sumusuko, Kylie. At alam kong, kaya mo makuha ang gusto mo. Salamat ha. Hindi ko alam kung bakit pero gumagaan yung pakiramdam ko kapag kausap kita. Siguro kasi alam mo hindi kita hinuhusgahan at nandito ako para makinig. Ngumiti si Kylie pero may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Pero, paano kung tama siya? Paano kung di ko nga kaya? Hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Sagot ni Lance. Kahit anong mangyari, nandito naman ako. Bakit mo to ginagawa? Ba't parang ang dali sa'yo para intindihin ako? Simple lang. Dahil mahalaga ka sa akin. Hindi nakaimik si Kylie. Tumigil ang mundo niya sa sinabi ni Lance. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang sinseridad sa likod ng salita nito.
Hindi lang yun biro o pakiramdam na lilipas. Alam ko, friends lang tayo. Pero hindi mo ako mapipigilang mahalin ka bilang kaibigan, di ba? Natatawang napapailing-iling na lang si Kylie. Alam mo, kahit anong sabihin mo, gusto kong makita masaya ka. Kaya kung may paraan pa para mapagaan ko yung loob mo, sabihin mo lang. Tumingin si Kylie sa kanya at sa sandaling yon, parang bumagsak ang pader na matagal niyang naitayo sa paligid niya. Ramdam niya ang init ng sinseridad ni Lance. At kahit labag sa gusto niyang aminin, alam niyang may nararamdaman na siya para dito. Alam mo Lance, hindi ka madaling kalimutan. Good, kasi wala rin akong balak umalis. Habang naglalakad papunta sa kanyang kwarto, hindi maalis ni Kylie sa isip ang mga sinasabi ni Lance. Hindi niya alam kung paano, pero tila may nagbago sa loob niya. Para bang, sa kabila ng lahat ng problema, may liwanag na unti-unting sumisilip. Pagpasok niya sa kwarto, muli niyang tinignan ang keychain. At sa pagkakataong ito, hindi natakot ang nararamdaman niya. Tumindig siya at bumulong sa sarili niya na kaya niya ang lahat. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, alam niyang gagawin niya ang lahat para maabot ang pangarap niya. At sa puso niya, may bagong motibasyon. Hindi lang para patunayan ang sarili sa ama niya, kundi dahil alam niyang may isang taong naniniwala sa kanya nang walang pag-aalinlangan. At kahit hindi pa niya handang sabihin ng buo, alam niyang si Lance ang inspirasyong yon. Kinaumagahan, naabutan ni Kylie na abala ang kanyang mommy sa hardin. Naupo siya ron at hindi niya napansing malayo na ang kanyang iniisip. Anong problema, iha? Tanong ng kanyang ina. Si daddy po. Hindi ko pa rin maintindihan kung ba't niya ako pinipigilang gawin yung gusto ko. Para bang wala siyang tiwala sa akin. Simula nun, wala na akong ginawa kundi sundin lahat ng gusto niya. Kailan niya ba ako hahayaang magdesisyon para sa sarili ko, mommy? Bumuntong hininga ito bago sumagot. Don't let fear consume you, anak. Pero ang tatay mo, Kylie, mahirap sa kanya magpakita ng kahinaan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi kanya mahal. Pinapakita lang niya yon sa paraang hindi mo lagi nagugustuhan. Pero bakit kailangan niyang pigilan lahat ng bagay na gusto ko? Pati na rin yung pangarap ko. Tanong ni Kylie at pilit tinatago ang sama ng loob sa boses. Tingin ko, natatakot siyang masaktan ka o mabigo. Masyado siyang protective. Dahil alam niya kung gaano kahirap ang mundo, lalo na sa larangang gusto mo. Pero hindi ba niya nakikita na mas nasasaktan ako dahil parang wala siyang tiwala sa akin? Alam ko, anak. Pero baka hindi mo rin nakikita na mahalaga ka sa kanya. Gusto lang niya siguraduhin na hindi ka mapupunta sa sitwasyong pagsisisihan mo balang araw. E sa palagay ko, kailangan marinig niya ang nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanya kung gaano ka kahanda. Kung gaano mo kagusto ang mga pangarap mo. Sinabi ko na, mommy, pero parang di naman siya nakikinig. Baka kailangan mo pa ng tiyaga, anak. Hindi mo kailangan maghintay ng pahintulot mula sa kahit sino. Para to pa rin ang pangarap mo. Kahit pa si daddy mo yun. Tahimik na napaisip si Kylie sa sinabi ng mommy niya. Pakiramdam niya, may bigat na nabawas sa dibdib niya, ngunit andun pa rin ang takot na baka tuluyan siyang hindi maintindihan ng ama. Kinagabihan nagpa siya si Kylie na kausapin ang kanyang ama. Naabutan niya itong abala sa pag-check ng dokumento sa opisina nito sa bahay. Naglakas loob siyang kumatok at pumasok. Dad, pwede ba tayo mag-usap? Sige, upo ka. Sagot ng kanyang ama, ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pagbabasa ng papel. Dad, seryoso ako. Kailangan ko na atensyon mo. Napatingin ito sa kanya. Halatang nagulat sa tono niya. Ano yun, Kylie? Gusto ko maging abogado. At kahit anong gawin mo, hindi magbabago ang desisyon ko. Kylie, hayaan mo muna ako magsalita, Dad. Alam kong mahal mo ako at gusto mo akong protektahan. Pero hindi na ako bata. Kaya ko nang harapin ang hirap. Kaya ko nang tanggapin yung pagkakamali kung magkakamali man ako.
Pero hindi ko kaya. Ay ang isipin na habang buhay akong susunod sa gusto ng iba. Dahil sa takot na hindi mo ako suportahan. Tumahimik ang daddy niya. Matagal itong tumingin sa kanya bago sumagot. Alam mo bang, natatakot din ako anak. Tanong nito. Natatakot akong baka masaktan ka, umabigo ka tulad ng pinagdaanan ko nun. Ayaw kong makita ka nahihirapan. Dad, parte yun ng buhay. Hindi ko malalaman kung kakayanin ko kung hindi ko susubukan. Napabuntong hininga ang kanyang ama. At napahawak sa noo nito. Ang tigas talaga ng ulo mo. Pinal na ang desisyon ko, Kylie. Hindi pa rin ako pumapayag. Bigo namang umalis si Kylie sa opisina ng kanyang ama. Pero alam niya hindi pa tapos ang laban. Ipipilit niya pa rin kung anong gusto niya. Sa photoshoot ni Kylie, hindi maalis ang tingin ni Lance sa kanya. Suot ni Kylie ang isang eleganting red gown na bagay sa kanyang maamong mukha. Habang pinapanood niya itong mag-pose, napansin ni Lance ang bigat sa mata ni Kylie sa kabila ng kanyang magandang ngiti. Ang ganda mo. Mahinang sabi ni Lance nang mag-break sila. Hindi lang sa damit, pero sa kung paano ka tumayo at ngumiti. Salamat. Tipid na sagot ng babae. Hindi niya magawang tumugon ng masaya dahil mabigat ang isip niya sa nangyari kagabi. Kylie, may problema ba? Wala. Huwag mo ko lokohin. Kita sa mukha mo na hindi ka okay. Kung ayaw mo sabihin, ayos lang. Pero gusto ko malaman mo kung paano kita matutulungan. Tahimik na tumitig si Kylie sa sahig. Pagkatapos na ilang segundo nagsalita siya. Kagabi nag-away kami ni Daddy. Dahil saan? Gusto ko lang naman maging abogado. Inopen ko ulit sa kanya yung topic kagabi. Sinabi ko na sa kanya kung gaano ko kagusto pero hindi pa rin siya pumapayag. Talaga? Bakit daw? Hindi ko nga alam eh. Takot siyang masaktan ako. O baka ayaw niya lang talaga makita na hindi ako sumusunod sa kanya. Ang unfair naman. Pangarap mo yun, Kylie. Dapat suportahan kayo sa bagay na yun. Magulang dapat ang tumutulong sa paglipad ng mga anak. Hindi dapat sila ang pumuputol sa pakpak natin. Alam ko. Pero parang hindi niya naiintindihan. Gusto ko lang maramdaman na may nagtitiwala sa akin. Gusto ko maramdaman na pinagkakatiwalaan niya ako. Hinawakan ni Lance ang kamay niya. Ako may tiwala ako sa'yo. At alam kong kaya mo kahit ano pang sabihin ng iba. Napatingin si Kylie sa kanya. Ramdam ni Kylie ang sinseridad sa boses ni Lance. Salamat, Lance. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin na marinig yun. At kung di ka susuporta na iba, tandaan mo, ako susuporta sa iyo hanggang dulo. Sa mga oras na yun, para bang kahit saglit nahanap niya ang lakas na kailangan niya. Makalipas ang 2 linggo, nakatayo si Kylie sa harap ng malaking gusali ng law school na matagal niyang pinapangarap. Buo na ang loob niya. Mag-aaral siya ulit kahit ayaw ng daddy niya. Kasama niya si Lance na nagmistulang cheerleader niya, hawak ang bote ng tubig at isang folder na puno ng reviewers. Are you ready? Hindi ko alam. Parang gusto kong umatras. Hindi pwede. Kylie, ilang taon mo na itong pangarap. Isa pa nandito na tayo sa loob ng campus. Hindi kita papayagang tumalikod. Paano kung bumagsak ako? Paano kung di ko kayanin? Paano kung pumasa ka? Hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Tumahimik si Kylie, pero halata sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. Naglakad si Lance palapit sa kanya. Tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kylie, tignan mo ko. Wala sa resulta ang sukatan ng tagumpay mo ngayon. Ang mahalaga, lumaban ka. At kung sakaling hindi mo makuha ngayon, hindi ibig sabihin na hindi mo kaya. Nandito ako. Kahit saang parte ng laban na to kasama mo ako. Bigla niyang naramdaman ang luha sa gilid ng mga mata. Parang ikaw yung tumatayong backbone ko. Tanong ni Kylie. May halong ngiti sa gitna ng kanyang lungkot. Dahil yun ang gusto ko. Sagot ni Lance, walang biro at walang pag-aalinlangan. Lance,
Hinawakan ni Lance ang magkabilang balikat niya. Kylie, alam kong kaya mo. Naniniwala ako sa'yo. Higit pa sa paniniwala mo sa sarili mo. Kaya ngayon pumasok ka na, gawin mo yung makakaya mo, at hayaan mong ako na yung mag-alala sa lahat ng iba pa. Napabuntong hininga si Kylie. Ang bigat naman yung sinasabi mo. Dahil mabigat ang pangarap mo. Pero kaya mo yan. Sagot ni Lance kasabay ng pagbibigay ng isang nakakaaliw na kindat sa kanya. Naglakad silang magkasama papunta sa entrance hall. Nang makarating na sila sa harap ng pintuan ng examination room, huminto si Kylie at tumingin kay Lance. Basta, isipin mo, nandito lang ako, hinihintay ka. At iisipin ko rin, kung kaya kong hintayin ka na ilang oras dito, kaya mo ring tapusin yan. Nagpasalamat si Kylie kay Lance. Wala ka naman, Kylie. Good luck. Kahit anong mangyari, proud ako sa'yo. 3 oras ang lumipas bago lumabas si Kylie. Napansin niya si Lance, nakaupo pa rin sa bench sa labas ng gusali. Hawak ang isang libro na tila hindi naman binabasa. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Kumusta? Tanong ni Lance at bakas ng excitement sa muka. Grabe ang hirap. Pero sa tingin ko, naibuhos ko lahat ng kaya ko. Sabi ni Kylie. Pagod na pagod ngunit may halong ngiti. Alam kong ginawa mo at proud na proud ako sa'yo. Lance, alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga sinasabi mo? Pati yung sinabi mo kanina? Ikaw ang dahilan kung ba't di ako sumuko dito. Kasi totoo naman. Ikaw yung dahilan kung ba't ako nandito, Kylie. Ayoko lang na sumuko ka sa pangarap mo. Kasi alam kong kaya mo maabot yon. Salamat ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Tahimik na niyakap siya ni Lance at parang sinasabi nitong kailanman hindi ito mawawala. Lumipas ang ilang araw mula ng exam. Hindi mapakali si Kylie habang naghihintay ng resulta. Isang gabi biglang tumawag si Lance. Kylie, ano na? May update na ba? Wala pa rin eh. Ang tagal. Nakakakaba na. Relax ka lang dyan. Darating din yan. Gusto mo samahan kita bukas para hindi ka magmukmok sa bahay? Hindi naman ako nagmumukmok. Fine. Pero sigurado ako hindi ka makakatulog mamaya. Pupunta ako bukas, okay? At wala na nagawa si Kylie kundi pumayag. Kinabukasan maaga siyang sinundo ni Lance. Hinatid siya nito sa isang cafe malapit sa law school. At habang umiinom ng kape, biglang tumunog ang telepono ni Kylie. May email na! Sigaw niya. Halos matapon ang iniinom. Okay, kalma. Buksan mo. Tila mas kinakabahan pa si Lance kesa sa dalaga. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Ilang segundo siyang tahimik habang binabasa ito. Tapos bigla siyang napangiti ng malapad. Lance? Lance, nakapasa ako! Tumayo si Lance mula sa kinauupuan at halos sumiyaw sa saya. Sabi ko na alam kong kaya mo. Napatingin ang lahat ng nasa cafe dahil sa biglaan niyang pagsigaw. Imbis na makaramdam ng hiya, ipinagmamalaki niya pa si Kylie. Guys, nakapasa siya sa entrance exam! Nagpalakpakan naman ang lahat sa ginawa niya. Nahihiyang tumungo si Kylie at pinamulahan ng muka. Natatawa si Kylie habang pinapanood siyang parang bata. Ang OA mo? Hindi ako OA, proud lang sa'yo. Ang galing mo. Salamat ha, pero Lance, tandaan mo malaking parte ka dito. Hindi ko kaya kung wala ka. Lagi mong tandaan. I'm always supporting you. Pagkatapos na ilang oras sa cafe, niyaya siya ni Lance na mag-celebrate. Tumanggi siya nung una pero mapilit si Lance. At sa huli napapayag din siya. Dinala siya ni Lance sa isang parke kung saan may food stalls at live acoustic music. Habang kumakain sila ng street food, tumugtog ang isang romantikong kanta. Alam mo, Kylie, masaya ako. Unti-unti gumagawa ka ng paraan para maabot ang pangarap mo. Pero mas masaya ako kasi kasama kita ngayon. Ano nakain mo ba't ang cheesy mo? Di naman ako cheesy. Totoo lang. Lance. Bakit? May gusto akong sabihin. Ano yun? Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Pilit inaalis ang namumuong kaba sa dibdib niya. Tinitigan niya ng diretso si Lance. Mukhang tama nga ang kapatid niya.
Kakainin niya lahat ng sinabi niya. Alam mo, ayaw ko talaga sa'yo nun eh. Hindi nga kita pinapansin. Kahit anong gawin mo, makulit ka lang. Kaya napilitan akong umuo sa friendship na inaalok mo sa akin. Hindi ko naman alam na ikaw pala yung klase ng kaibigan na lagi nandyan. Lalo na sa mga oras na kailangan kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero tuwing andyan ka, pakiramdam ko kaya kong harapin ang lahat. Sa tingin ko, hindi mali na magustuhan ka. Yun lang yung gusto kong sabihin. Sigurado ako na gusto na kita, Lance. Tahimik si Lance pero halata sa mukha ang saya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kylie, alam mo bang matagal kong hinintay na marinig yan? Gustong-gusto kitang tanungin kung ayos lang ba na. Ituloy ko na yung panliligaw ko sa iyo kaso natakot ako. Ayoko lang na mailagay ka sa awkward situation. Lalo na ngayong abala ka sa pangarap mo. Di ngayon ay ano na? Nagkanda-utal-utal na tanong ng babae. Ngumiti si Lance at bahagyang tumagilid ang ulo niya. Parang sinusubukang intindihin ang tanong ni Kylie. Ngayon? Ngayon gusto ko malaman kung may chance na ako. Kasi kung meron, hindi na ako mag-aalinlangan. Ikaw lang ang dahilan kung bakit lahat ng ginagawa ko pakiramdam ko worth it. Napatingin si Kylie sa kamay nila. Hindi siya agad nakapagsalita. Pero naramdaman niyang umiinit ang pisngi niya. Ang simpleng hawak na yon, parang nagsasabing, hindi na siya kailanman mag-iisa. Chance? Tanong ni Kylie. Nakataas ang kilay pero may halong ngiti sa labi. Lance, hindi mo na kailangan humingi ng chance. Hindi mo ba nakikita? Hindi pa ba obvious? Sigurado ka? Bakit ayaw mo? Gusto. Sobra. Sagot ni Lance, tumawa ng mahina. Tsaka marahang hinila palapit si Kylie. Hindi niya binitiwan ang kamay nito. Pero gusto ko lang siguraduhin. Ayoko na magkamali. Ayoko magkamali sa'yo. Hindi ka nagkamali, Lance. Hindi ka kailanman nagkamali sa akin. Unti-unting inilapit ni Lance ang kanyang noo sa noo ni Kylie. So, tayo na ba talaga? Official na? Napahinga ng malalim si Kylie. Pilit itinatago ang kilig na gustong sumabog mula sa loob niya. Kung hindi pa, ewan ko na lang. Tumawa si Lance. Okay kung ganun. Hayaan mo kung gawing opisyal. Marahan niyang hinawakan na magkabilang pisngi ni Kylie, saka itinapat ang mga ito sa dibdib niya. Kylie, ikaw lang. Ikaw lang ang gusto ko maging kasama sa lahat ng laban, sa lahat ng plano, at lahat ng pangarap. Napangiti si Kylie. Hindi mapigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya lahat ng nararamdaman niyang bigat nawawala. Lance, tama na yan. Di naman kita tatanggihan eh. Gusto ko lang tiyakin. Kylie, tayo na ha? Ang kulit mo? Oo na, tayo na. Hindi napigilan ni Lance ang sarili. Tumayo siya at mabilis nilapitan si Kylie. Hinawakan niya ang mukha nito, dahan-dahan. Tsaka nagbigay ng mabilis pero punong-puno ng damdaming halik sa noo. Thank you. Ngumiti si Kylie. Ang kilig sa puso niya hindi niya na maitago. Thank you din. Di ko alam kung anong ginawa ko maganda sa buhay ko para maging deserving sa'yo. Pero salamat at nandyan ka. Hinawakan ulit ni Lance ang kamay niya. Mas mahigpit ngayon. Pero hindi kailanman nakakapanakit. I will never leave you, Kylie. I will always be here. Pangako yan ha. Pangako. Habang tumatakbo ang gabi magkasabay silang umuwi. Magkahawak kamay at sa mga oras na yun, alam nilang hindi na lang basta pangarap ni Kylie ang unti-unting natutupad. Maging si Lance, nahanap ang tahanan niya sa piling ng babaeng matagal niya ng mahal. Lumipas ang 2 araw mula nang maging opisyal ang relasyon nilang dalawa. Napagdesisyonan ni Kylie na ipakilala sila sa mga magulang niya. Dinner ang napiling okasyon. Simple lang pero sapat para
May ipakita niya kung gaano kahalaga si Lance sa kanya. Hindi rin niya itinago ang kaba, lalo na't alam niyang hindi magiging madali ang lahat, lalo na sa daddy niya. Dumating sila sa bahay nila nang nakangiti. Dala ang isang bouquet ng bulaklak para sa mommy ni Kylie at isang bote ng alak para sa daddy nito. Kumusta, Kylie? Tanong ni Lance habang inaayos ang kwelyo ng polo niya. Kinakabahan pero salamat nandito ka na. Para sa'yo, kahit ano. Pumasok sila sa bahay. Agad sinalubong ng mommy ni Kylie. Ang dalawa na nakangiti, ngunit bakas sa mukha ang pag-aalala. Mommy, si Lance po. Good evening po, ma'am. Para po sa inyo. Iniabot ng lalaki ang bulaklak sa kanyang ina. Ngumiti ang mommy ni Kylie. Ang bait naman ng boyfriend ng anak ko. Salamat iho, pasok kayo. At kumain na tayo. Habang nasa hapagkainan, dumating ang ama ni Kylie. Tahimik ito ngunit halata ang seryosong aura. Napatingin ito kay Lance tsaka binaba ang bag sa tabi ng pintuan. What brought you here, Mr. Villaverde? Tanong ng daddy ni Kylie sa malamig na tono. Dad, si Lance po boyfriend ko. Sagot ni Kylie pilit tinatago ang kaba. Hindi agad sumagot ang daddy niya. Naupo ito sa kabisera at tinitigan si Lance ng diretsyo. Boyfriend? Kailan pa yan? Recently lang po. Pero matagal na po kami magkaibigan ni Kylie. I am Kylie's dad. I know you and your family secrets. You're not good for my daughter. Didiretso na kita, ngayon pa lang. Ayaw kita para sa anak ko. Dad! Pagpigil ni Kylie. No, Kylie. Huwag mo kong pipigilan sa sasabihin ko. Magiging tao pa rin akong haharap sa inyo ngayong gabi. Pero ayaw ko malalaman na nagkita pa rin kayo. Ito na ang huling beses. Sir, naintindihan ko po kung ba't kayo nag-aalala. Pero gusto ko po malaman niyo na mahal ko si Kylie. Hindi po ako narito para saktan siya o sirain ang pangarap niya. Napabuntong hininga ang daddy ni Kylie. Pangarap? Kylie, hindi ba't napag-usapan na natin to? Hindi ka na mag-aaral. Hindi mo na kailangan pagpilitan ng law school. Dad, nakapasa po ako sa entrance exam. Sagot ni Kylie at tinipon ng lakas ng loob. Bala ko po magpatuloy. Alam ko hindi niyo gusto pero ito po talaga yung gusto ko. Hindi mo na kailangan yan. Ako ang tatay mo. Ako ang mas nakakaalam kung ano mas makabubuti sa'yo. At sa tingin ko, mas mabuti mag-focus ka na lang sa ibang bagay. Dad, hindi niyo ba naintindihan pangarap ko to? Tumaas na ang boses ni Kylie. Para lahat ng gusto ko, kailangan niyo kontrahin. Tumahimik ang mesa. Napansin ni Lance ang pagpipigil ng luha ni Kylie. Sir, alam ko po mahalaga ang opinion niyo sa anak niyo. Pero minsan kailangan din pong pakinggan kung ano ang nais niya para sa sarili niya. Siya, ang magdadala ng buhay niya, hindi po kayo. Tinignan siya ng daddy ni Kylie. Puno ng galit ang mga mata. At anong karapatan mo makaalam, ha? Wala kang lugar dito. Hindi ka kasali sa usapang to. Kasali po ako. Dahil ako ang tao nagmamalasakit at nagmamahal sa anak niyo. Hindi po tama na pigilan niyo siya sa pangarap niya. Lalo na kung alam niyang kaya niya. Tumayo ang daddy ni Kylie at nagulat ang lahat. Hindi mo ako pwedeng pangaralan, bata. Kilala ko ang anak ko at di kita gusto para sa kanya. Dad, wala kang karapatang sabihin yan sa kanya. Siya lang ang taong tumulong sa akin ng pakiramdam ko wala na akong kakampi. Bata ka pa, Kylie. Wala ka pang alam. At itong lalaking to, wala ring patutunguhan. Hindi ho totoo yan. May plano ako sa buhay. At kahit anong sabihin niyo, hindi ako aalis sa tabi ni Kylie. Biglang nagsalita ang mommy ni Kylie. Tama na please. Hindi niyo na ginalang ang pagkainan. Napatingin si Kylie sa kanyang ina, na ngayon ay tahimik na umiiyak. Mommy, ba't kayo umiiyak? Umiling ang mommy niya. Kasi hindi niya naintindihan ang buong kwento. Kylie, Lance, pareho kayong nasa sitwasyon na hindi niyo alam kung gaano kahirap. Ano po ibig niyong sabihin? Hindi sumagot ang mommy niya. Tumayo ito at umakyat sa kwarto, iniwan silang naguguluhan. Alam mo na ang dapat mong gawin, Kylie. At kung ayaw mo sumunod, huwag ka nang umuwi sa bahay na to. Napatayo si Kylie, nanginginig ang buong katawan. Kung yan ang gusto mo, Dad. Inila siya ni Lance palabas ng bahay.
Habang nasa labas, hindi napigilan ni Kylie ang luha. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Di mo kailangan mag-isip ng kung ano-ano. Basta magtiwala ka sa sarili mo, okay? Simula nung gabing yon, napansin ni Kylie ang madalas sa pag-aaway ng mommy at daddy niya. Hindi niya alam ang dahilan pero pakiramdam niya konektado ito sa kanya at kay Lance. Stop bringing up the past, Reynald. Napakatagal na nun. Ikaw ang ama ni Kylie. Hanggang kailan mo ba pagdududahan ng bagay na yan? Sigaw ng mommy niya. Tahimik siyang nakikinig sa siwang ng kwarto. Hindi niya alam kung bakit bumundol ang matinding kaba sa dibdib niya. Isang gabi, naisipan niyang tanungin ng mommy niya tungkol dito. Mommy, bakit mo kayo lagi nag-aaway ni daddy? Tumitig ang mommy niya sa kanya. Tila nag-aalangan kung sasagutin ba ang tanong. Kylie anak, may mga bagay na mas mabuting hindi mo malaman. Pero mommy, may kinalaman ba ito sa amin ni Lance? Tumango ang mommy niya ngunit hindi nagsalita. Sa gabing yun naiwan si Kylie na puno ng tanong sa kanyang isipan. Paglabas niya ng kwarto, tumawag siya kay Lance. Lance, hindi ko na kaya. Pakiramdam ko may tinatago sila. Gusto mo bang tulungan kita malaman? Oo, kailangan ko ng sagot. Kailangan ko maintindihan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting natutuklasan ni Kylie ang lihim na bumabalot sa pamilya niya. Lihim na magpapabago sa pananaw niya sa lahat. At sa kabila ng lahat ng ito, si Lance ang naging lakas niya. Isang gabi, galing sila sa isang date ni Lance. Masayang-masaya ang puso niya. Dahil kahit papaano nakahinga ulit siya ng maluwag. Hinatid siya ni Lance pero nagulat siya sa nakitang eksena sa labas ng bahay nila. Nakatayo ang daddy niya sa labas habang umiiyak ang mommy niya, pati na rin ang kapatid niya si Clea. Kabado siyang bumaba sa kotse at sumunod naman ang lalaki sa kanya. Dad! Mommy! Clea! Ano ginagawa niyo dito sa labas? Talaga bang hindi ka marunong makinig sa akin, Kylie? Hindi ba't sinabi ko maghiwalay na kayo na lalaking yan? Hindi kayo pwede. Bakit ba, Dad? Ba't hindi kami pwede? Lance is a good man. Wala siyang intensyon saktan ako. Meron man o wala, hindi pa rin kayo pwede. Gusto mo malaman kung bakit, ha? Your mom cheated on me before you were born. At hulaan mo kung kanino. Diyan sa tatay ng boyfriend mo. I caught them. Your mom had an affair with Manuel Villaverde. Now, what do you want me to think? Na anak kita? Pasalamat ka na lang tinanggap pa rin kita ng buo. Kahit puno ng pagdududa ang puso ko. Wala ka na ibang dapat gawin kundi sundin ako. Inako kitang parang anak ko. Kahit di ako sigurado. Sigaw ng daddy niya. Natigilan siya sa narinig. Hindi niya lubos inaasahan ang bagay na yun. Nang mapalingon siya kay Lance tulad niya, naistatwa lamang ito. Masisisi mo ba ako kung ba't pilit ko kayong pinaghihiwalay? Hindi magagawa ng daddy ko yan. You're lying, Mr. De La Vega. Sigaw pabalik ni Lance. He did it. I saw it with my own eyes. Ang asawa ko at ang daddy mo, mga manloloko. Stop it, Reynald. Anak mo si Kylie. Hindi mo sila kailangan sirain ng ganyan. Hindi ba't nagpa-DNA test ka na noon pa? Malinaw naman ang resulta na anak mo siya. Please don't ruin them. Madaling dayaan na resulta, Minerva. Paano kung binayaran mo sila? Matagal na akong walang tiwala sa'yo. Dad, please stop this! Sigaw ni Clea na umiiyak. I can't take this anymore. Nagsisinungaling kayo. Hindi totoo lahat yan. Sa maniwala ka o hindi. Manloloko ang mami mo, Kylie, and I will never forgive her. Sawang-sawa na ako magpanggap na ayos na ako sa mga ginagawa niya sa akin nun. But it hurts. Sobrang sakit maloko ng taong mahal na mahal mo. Kaya kayong dalawa ni Lance, mali kayo para sa mga mata ko. Habang buhay ko kayong hindi matatanggap. Hindi na kayang pigilan ni Kylie ang luha. Ang bawat salita ng daddy niya parang kutsilyo ang tumutusok sa kanyang puso. Dad, hindi ko kaya marinig yan. Nagpahirap na hirap kang tanggapin kami. Ang sakit.
ko kasalanan kung ano nangyari sa inyo noon. At kailangan ko ang magdusa ngayon. Mahal na mahal ko si Lance. Sumagot si Reynald na may galit at panghihinayang. Hindi ko kayo kayang tanggapin, Kylie. Ano bang meron sa mga Villaverde para mahalin niyo sila na ganyan? Ikaw at ang mommy mo. Ano ba nakita niyo sa kanila? Alam ng Diyos, ginawa ko ang lahat. Pero ako pa rin ang nasasaktan ngayon dahil sa mommy mo. Hindi ko kayang tanggapin na pati anak ko mahuhulog sa isang Villaverde. Naramdaman ni Kylie ang bigat ng bawat salita ni Reynald at parang nabaon siya sa lupa. Sorry, Dad. Hindi ko kaya itapon si Lance. Mahal ko siya. Hindi na kayang pigilan ni Lance ang sarili. Tumabi siya kay Kylie at hinawakan ang kamay nito. Kylie, mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka. Pero hindi mo kami matutulungan ngayon, Lance. Masyado magulo ang lahat. Mabilis na napansin ni Lance ang pag-iyak ni Kylie. Hindi niya kayang tiisin ang sakit na nararamdaman ng kanyang minamahal. Kylie, hindi ko na alam ang gagawin. Pero hindi kita kayang iwan kahit anong mangyari. Napahinto si Kylie at sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang parang nawala lahat ng pangarap na pinagsamahan nila. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang ama parang pader na dahan-dahang naghihiwalay sa kanila ni Lance. Bakit ganito? Ba't kailangan maging ganito? Hindi ko alam. Gusto ko sana magawa lahat ng paraan para mapagaan ang sitwasyon. Pero maski ako naguguluhan. Sumulyap si Kylie kay Lance. Kaya pa ba natin? May pag-asa pa ba tayo? Tahimik na tumutulo ang luha ni Kylie. Alam niyang mahirap. Ngunit ang mga pagnanais at pangarap nila ni Lance, tila unti-unting nauurong sa ilalim ng bigat ng hadlang. Ano ba nangyayari sa atin, Lance? Hindi ko alam. Pero gagawa ko ng paraan. Aalamin natin lahat. Huwag kang mag-alala. Ipaglalaban natin to, kahit mali para sa daddy mo. Pero paano? Hindi naman natin mababago yung nakaraan. Hindi natin mababago yung pananaw ni Dad. Hindi natin kailangan baguhin ang nakaraan. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Napayuko si Kylie. Nanginginig ang boses habang nagsasalita. Pero sa bawat akbang na gagawin natin, ang bigat pa rin. Parang lagi tayo may kailangan patunayan. Tumayo si Lance at humarap kay Reynald. Sir, alam kong galit kayo. Alam kong mahirap tanggapin ang lahat ng to. Pero sana bigyan niyo kami ng pagkakataong patunayan na hindi kami katulad na inaakala niyo. Kahit anong gawin niyo, hindi magbabago ang desisyon ko. Hindi ko kailan matatanggap na magiging bahagi ka ng buhay ng anak ko. Dad, hindi mo ba naiintindihan? Kung pipigilan mo kami, mas lalo mo akong tinutulak palayo. Ayokong dumating ang araw na mas pipiliin ko mawala sa buhay ko. Ang isang tulad mo kaysa kay Lance. Napakurap si Reynald. Kylie, paano mo nasasabi yan? Ako ang ama mo. At siya ang taong mahal ko. Hindi ko sinasabing hindi kita mahal, Dad. Pero paano ko ipaglalaban ng respeto ko para sa'yo kung di mo naman iginagalang yung nararamdaman ko? Natahimik si Reynald. Halatang tumatago sa kanya ang sinasabi ni Kylie. Sir, hindi ko intensyon saktan kayo o guluhin ang buhay niyo. Ang gusto ko lang maging masaya si Kylie. Kung kailangan ko patunayan ang sarili ko, gagawin ko. Pero hindi ko siya kayang bitawan. Kung talagang mahal mo ang anak ko, ba't di mo na lang siya palayain? Baka mas madali para sa kanya. Umiling si Lance. Kung papalayain ko siya, hindi magiging masaya si Kylie. Hindi rin ako magiging masaya. Mas pipilitin ko pang harapin lahat ng galit mo kaysa mawala siya. Dad, gusto ko ipaglaban yung pagmamahalan namin. Pero gusto ko rin dumating ang araw na maintindihan mo kami. Ayoko mapalayo sa'yo. Pero hindi ko kaya magpanggap na hindi ko mahal si Lance. Napaupo si Reynald. Para bang naubusan ng lakas. Hindi niyo naiintindihan. Hindi lang ito tungkol sa inyo. May mga sugat na hindi basta nawawala. Mga alaala na pilit bumabalik. Tama ka, Dad. Pero hindi ibig sabihin kailangan namin magdusa dahil doon. May karapatan kami maging masaya. Tulad ng gusto mo noon para sa'yo. Tumayo si Reynald. Ang hirap tanggapin ng lahat ng to. Pero kung talagang mahal niyo ang isa't isa, ipakita niyo sa akin na hindi ito pagkakamali. Tila nabunutan ng tinig si Kylie. Ibig bang sabihin ito?
Huwag kayong umasa na magiging madali ang lahat. Pero kung handa kayong patunayan na tama ang pagmamahalan niyo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Napatakbo si Kylie papunta sa kanyang ama at niyakap ito. Salamat, Dad. Hindi mo alam kung gaano kahalaga to para sa amin. Habang yakap ng ama si Kylie, tumingin siya kay Lance. Alagaan mo ang anak ko. Huwag mo siyang sasaktan. Dahil kapag ginawa mo, hindi kita patatawarin. Tumango si Lance puno ng pagpapasalamat. Gagawin ko lahat para sa kanya, sir. Salamat sa tiwala. Sa gabing yon, habang magkayakap sina Kylie at Lance, ramdam nila ang bagong simula. Alam nilang hindi pa tapos ang lahat ng pagsubok pero sigurado silang hindi nila bibitiwan ng isa't isa. Sa bawat unos na darating, pipiliin nila ang pagmamahal. Higit sa lahat. Lumipas sa ilang buwan matapos ang tensyonadong pag-uusap ni Lance, Kylie at Reynald, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Kinailangan nilang patunayan ang kanilang pagmamahalan. Hindi lamang kay Reynald kundi pati na rin sa sarili nilang mga pamilya at sa mga tao sa paligid nila. Ngunit sa bawat hamon, pinatutunayan nilang walang makakatalo sa kanilang dedikasyon sa isa't isa. Isang umaga naglakas loob si Lance na muling kausapin si Reynald. Nagdala siya ng luto niyang pagkain at kumatok sa bahay ng pamilya ni Kylie. Binuksan ni Reynald ang pinto. Seryoso ang mukha ngunit hindi kasing higpit ng dati. Sir, gusto ko lang pong sabihin na hindi ko sinusukuan si Kylie. Gusto ko rin po kayo makilala ng mas maigi. Sana bigyan niyo po ako ng pagkakataon para patunayan na karapat-dapat ako para sa anak niyo. Hindi sumagot si Reynald, ngunit kinuha niya ang dalang pagkain ni Lance at inimbitahang pumasok. Doon nagsimula unti-unting pagtanggap ni Reynald. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, nakita niya kung paano pinapahalagahan ni Lance si Kylie. Kung paano nito pinupunan ng kakulangan sa buhay ng anak niya. Dumating ang araw ng kanilang 5 anibersaryo bilang magkasintahan. Sa harap ng napakagandang tanawin ng dalampasigan, inihanda ni Lance ang isang sorpresa. Pinagluto niya si Kylie ng paborito nitong pagkain at habang nag-uusap sila sa ilalim ng madilim na kalangitan, ngunit may kumukutitap na bituin lumuhod siya at inilabas ang isang maliit na kahon. Kylie, mahal kita higit sa lahat. Sa bawat hirap na pinagdaanan natin, mas lalo ko napagtanto na ikaw ang taong gusto ko makasama habang buhay. Will you marry me? Dahan-dahan siyang napatango. Halos hindi makapagsalita si Kylie sa sobrang saya. Oo, Lance. Wala akong ibang pipiliin kundi ikaw. Nang marinig ang balita, naging emosyonal si Reynald. Nalaman niyang mahalaga ang kaligayahan ng kanyang anak kesa sa mga dating sakit na nakaraan. Sa araw ng kasal, siya mismo ang naghatid kay Kylie sa altar. Habang naglalakad, bumubulong ito. Sorry anak, kung pinahirapan kita nun. Sorry kung ilang beses kitang diniktahan at pinigilan kita sa mga gusto mo. Pero anak, masaya ako nakikita kang masaya. Sana, naiintindihan mo ang dulot lang yun ng labis na pagmamahal ko sa'yo. Salamat, Dad. Ikaw pa rin ang unang lalaki sa buhay ko. Pagdating sa altar, tumingin si Reynald kay Lance at inabot ang kamay ni Kylie. Alagaan mo siya. Buong tapang na sumagot si Lance. Opo, pangako. Sa kanilang buhay mag-asawa, hindi pa rin maiiwasan ang mga hamon. Ngunit pinatunayan ni Lance at Kylie na sa bawat unos, ang pagmamahal nila ang nagsisilbing sandigan. Hindi na lamang sila magkasintahan kundi magkasangga at mag-asawa. Handang harapin ang kahit anuman basta magkasama silang dalawa. Ang pagmamahalan nila, hindi lamang tungkol sa damdamin. Ito ay tungkol sa sakripisyo, pagtitiyaga at pagtanggap. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang sitwasyon. Kung tunay ang pagmamahal, kakayanin ang lahat. At sa mga lumipas na taon, masaya nilang itinaguyod ang kanilang pagsasama. Dahil alam nilang hindi na sila maghihiwalay pa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Lolita Cabanting, Blanca Cortez,
Ting Solomon, Aimee Itura, Alicia Querido, Maria Girly Gakutan, Sara Bartonica, Maria Lui, Elizabeth Setenta, Alicia Alonso, Corazon Hamolin, Erlinda Nara at Hilda Villarete. Maraming salamat po sa inyong lahat.